Yeah, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung inyong mga stock request. Okay, so again, nag-poll tayo sa Philippine Stock Market REITs 101. Okay, so ito yung inyong mga top request. And if you want to join our Discord, just follow the video and click the description. Ayan, andyan yung mga link natin papunta sa Facebook group natin. At kung gusto nyo ring sumali sa ating Discord, ayan, sa ating Discord group ng mga YouTube subscribers, rated yan ng YouTube subscribers, click nyo lang yung join at pag-click nyo yan, may lalabas yun na video na tuturo sa inyo mga guide paano makapasok sa ating Discord. Okay, so yun, simulan natin ang ating charting. Yun, ating part 2 is Converge, Tel Globe, AEB Plus at JGS. Yan, simulan natin kay Converge. Medyo na si Converge, no? Pahinga. Okay. Yan. Parang medyo bearish yung chart niya. Actually, bearish talaga. Kasi yung kanyang trend is going lower. Tapos binabasag yung mga MAs. Pati yung trend line. So, yun. Kaya medyo bearish yung tingin natin dito. Unless mag-breakout siya dyan sa trend line na yan. Sa taas, no? Pero dyan chart-wise, sobrang baba ng MACD. RSI din, mababa din. And below MAs, foreign selling din. So, kung gusto niyo to, antayin niyo mag-breakout dito sa trend line na to. Okay? Or kung mag-hold itong yan, yung level na yan. So, dapat mag-hold yan. Pag hindi, dito ang pulot niyan. Diyan. 17. Okay? So, technical wise, tingin ko kay Converge. Sa FA naman niya, good yan kasi above estimates, no? Pero, ang upside mo is 25 na lang. Target price is 23. Hindi naman dumikit sa 23, no? So, yun nga lang, medyo maliit na yung upside, pero okay pa rin, no? Dalawang buy, 2% tips lang. So, ang inaantay dito is kung may bagong catalyst, no? Pero kung wala, hindi to gagalaw. Kung may earnings siya na higher than 17 this Q2, so baka yun ang next magpagalaw dito. Matagalan natin itong chinart ng cup and handle at nag-breakout nga yun siya dun sa kanyang handle. Pero masyadong malayo yung sunod na sunod na resistance. 25 pero wala yan sa fair value. Fair value is 23. Okay, so dun muna tayo sa 23. Yun. So, yun lang. Converge. Kung sa akin, kung gusto nyo ito, abangan nyo sa ilalim. Dito sa 17.6. First tranche at pag binasag is 16. Pero kung mag-breakout dito sa trend line sa taas, yun, baka may chance. Okay? So, yun lang muna. Puro Converge. Next is Converge. Next is Tel. Tel, baba ng earnings. Ang problem kasi dito sa lahat ng telco is yung konektadong Pinoy, no? Yun yung problema sa lahat ng telco. Parang third telco ang dating noon, no? Ngayon baka hindi na third telco, baka fourth telco na ang play. So breakout ito na sa trend line. Yan. Breakout yan dyan. At maganda yung pagkaka-break niya with conviction. Kaso tumama agad sa resistance na 1.3.
Eh, let's see kung babalik pa yan dito sa ano, sa mga 1,250 or 1,230. Tingnan natin kung babalik pa doon, no? Eh, may 200 resistance din yun, kaya medyo hirap talaga yan. And medyo overbought din. Ayan, kaya magpapahinga na talaga yan. So, yan lang ang bentahan natin sa ano. Anyway, personally, nag-TP na ako dito sa 1.3. Naubos ko na. Good pa naman, kaya lang medyo delix yung konektadong Pinoy kasi. Pero ipapagpag lang din yan in the end, no? Gusto ko lang na mas mabilis na ano, na mga stock. Ito medyo matagal eh. Ano, tagal-tagal hinold. Medyo 6% lang yung binigay. So, paakyat pa rin pero meron lang ibang possible na mas maganda. Anyway, in case na mag-hold yan dyan, ang next target niyan or next resistance niya is yan. After 1.3 then 1.320. Okay, pero magko-correct muna yan. Baka mga 1.260. Yun. Diyan. Or 1.250. Re-retest muna yan dyan. Kasi na overbought na eh. Tsaka ito, i-confirm kung uptrend na nga. Pag hindi, sideways lang. Portel, maganda naman talaga siya. Taas ng dividends niya. 31% upside target dyan is 1.7. Yun lang. Cheap. Oh, yun nga lang may risk sa horizon. Pero kung long term ka, goods yung 8%. Ayan, next na tayo, Globe. Yan, for Globe. Anyway, si Tel or si Tel is hindi tinamaan ng sell-off dahil kay Plus. Kasi hindi naman siya majority ginagamit for betting, no? Ang ginagamit talaga ng mga partner ng Plus is Globe or GCash. O kaya nung bumagsak si Plus, di bawas din sa revenue ni GCash yun. And kung ibaban, di laking bawas na sa income niya kasi ang drive ng income ng Globe is si GCash. Kung limit o limit din kay GCash yun. That's why weak ang ating Globe. Anyway, matagal na ako walang Globe, no? Plus yung Mint ayaw din mag-IPO. So, I think walang catalyst sa ngayon for Globe. So, ako personally is no touch dito sa stock na to muna. Okay, ayan o. Tagal niya na sideways dyan. Nasa support pero pinabasag yung support so hindi maganda. Next support is 1.4. Yan na, 1.460 na ang kasunod yan. Kaya mag-ingat muna kayo kay Globe na. Ang daming negative catalyst. Ayun, puro foreign selling. Wala dito sa 2,000. Yung breakdown doon, puro foreign selling na. Kasi nga, ayaw mag-IPO. Tapos ngayon, may GCash pa siya na or may Plus pa siya natatamaan. Ayun, may bullish divergence. Pero, hindi ako masyadong believer. Earnings muna, no? So, for now, below consensus ang earnings niya. So, sa tatlong telco is si Converge lang talaga yung above consensus. At pagdating sa cheapest, ang cheapest naman sa kanila is si Tel. Okay? Yan. Kung relative lang ang usapan. Kung absolute, ang cheapest sa kanila, si Converge. Kasi dating 20 times yan eh. Kaya growth pa rin si Converge. Pero kung dividend play, di choose between Tel and Globe. Kaya nga, ang problema may risk si Globe. O di natitira mo na lang si Tel. For dividend play, ito for growth. Yeah, pares naman silang may buy. Pero yun lang. Okay naman si Tel, no? Medyo lang, mabagal. Globe, pas na. Kasi eventually, maubos din naman yung risk niyan. So, doon mo lang bilhin pag maubos yung risk. Baka mga 1.5 or 480. Ganun. Converge, kung may catalyst din, you can go and buy. No? Anyway, Globe, 2.4 ang target niya. 2.4.
kung mag-IPO si GCash. Pero I don't know. Baka kahit mag-IPO yun, hindi na rin siguro ganun ka-exciting kasi nga baka bumaba ang earnings ni Plus, dadamay to si Globe. Okay, next, AEV. AEV matagal na natulog. Pero may nakapansin, no? Napansin ng isang arm ni BlackRock at balak nilang mag-invest siguro for infra, of course. Pero ang tanong is magkano and kailan, okay? At gaano kalaki? For now, hindi natin alam. So, chart lang tayo. Wala rin namang reason na sinabi kung ba't sila mag-i-invest or kung may project, wala rin namang ganun. Pero good news yun, no? Good thing na may nakapansin kay AEP. At baka may usapan na sila ahead of time na may project sila. Kaya pumasok siya as investor. So, kung totoo yun, kung may niluluto man, yan, target price is 37 pesos. 37, so ano ba nangyari nung nakaraan? Pan-announcement, nag-green, pero sinell down, sabihin walang believer. Kinabukasan, may bumili pa rin, pero pinagsak ulit. So, parang walang naniniwala. Yun, medyo okay din. May mga bumibili-bili din. Yan natin kung kailan nagsimula. Dito pa. Actually, maganda to kasi nasa support. At hindi ko na-expect na babalik to ng 30. Okay. Malamang yan na yung yan. At kung bibili kayo dahil kay BlackRock, baka mahabang mahabang positioning. Yun. So, wala pang momentum. Pero dito, wala talagang momentum. Kung type nyo lang JGS, you can try, try 33 below. Yan. Near 33 or lower. Hindi naman instant papasok agad yun. Mag-uusap pa yun kung magkakasundo. Check natin. AEV, ang pangit ng earnings. Below consensus, kaya pala mababa. Mababa ang chart. Fair value is 40 pesos. Sa chart is kano yan? 50. Meron ba sa 45? Yan. Sa alin man sa dalawa, 45. 26% upside, 4% yield. Pwede na rin. Okay, pwede mag-speculate pero sa tamang presyo, 33 or 30. Hindi maganda yung earnings niya. Next is JGS. Pula rin ang earnings. Pero kung bibitawan na si Petrochem, baka mag-green yan. Actually, ang catalyst talaga ng JGS is Petrochem, yung closure ng Petrochem. At napapansin nyo na ay pumasok na dun. Kailan yun? During this time, sa bottom. Okay? So, downtrend na malaki. Retest ba or breakout? Parang retest lang. And trying to break the resistance. Binasag sa mukhang kakayanin. MAs lahat nasa ilalim na. Goods ang MACD. Yun. Okay, uptrend. So mukhang to. Sa akin good to.
Ayan ang kanyang trend. Ang entry is dito, 20, below 20. Kung mamimigay, no? Below 20. Resistance. Grabe to pag umakyat to. Nasa bottom, oh. Pag umakyat yan. Yan, 40. Hindi initial. Actually, resistance niya nandito sa 26. Yan, nasa 26 pesos. Resistance, no? So, pag nakabili ka sa 30, may upside ka 32%. Okay? Nandito pa yan sa 28, 26 to 28. Check natin. Okay naman sa lahat. Technicals. Earnings, again, magpa-positive yan pag nag-close si Petrochem. So, that's the catalyst. Okay din, walang debt. Cheap, no? Sobrang cheap. Forward P is just 5. Historical is 80. Grabe yun. Target price is average. Mali ito. 30. Target 30. So, yun. Layo pa. 26 lang. May isang hold, 41% upside. And 2% yield. Okay. So, yun lang. Bottoming out. Holdings. Let's see kung saan patungo. No? Kung kaya. Okay. JGS plus. Ito na si plus. So, si plus is mainit na mainit. Pero wala ka nang magagawa sa ngayon. Di magantay. Oh, kasi sa Monday, i-announce na ni I think inaantay din ng president or ng PSE ang announcement ng president kung total ban or restriction. Magagalit ang si Recto kapag total ban dahil malaki yung mawawala sa kanilang collection. Okay? And malaki rin yung mawawala sa government, no? Most likely is ano lang to. Tawag ito, re-restrict lang or medyo limit lang. Pero dahil nag-bounce na, ito na yung pagpa-pricing in na hindi siya ibaban at ililimit lang. So, yan na yun. So, pag in-announce ni President na limit, babagsak na siya. Kasi nga, nag-bounce na eh. So, sell on news nangyari. Pero pag pinasok sa index, baka may konti pa, no? Baka lang. At ang resistance niya kasunod is ito. 36, 37. Kung ipapasok sa index. Kung mag-decide naman si PSE na huwag na ipasok, o di scenario B. Okay? Scenario A, pasok sa index. Pero sa announcement, bagsak din. Scenario B, hindi pasok sa index, bagsak na. Okay? Scenario C, kahit sabihin na i-restrict at hindi total ban ng president, I think bagsak pa rin kasi sell on news. Nauna na yung balak or nauna na yung assumption na hindi naman siya ibaban. Okay? Pero hindi natin pwedeng pigilan yan. Siyempre, very rational lang market at very bullish to or let's say, very highly turned over stocks, no, na umaabot yan ng 1.3, 1.5 billion a day. So, anything can happen. Pero kung nag-iingat ka, yun lang, i-sell on news muna. At magtirang konti sa announcement, baka isama sa index. Pag hindi sinama, o sell on news ulit. Ubusin na. Pag isinama, sell pa rin. Okay? Kasi nga yung earnings niya is babagsak na. Dahil, hindi niya na mamimit yung mga earnings na yan dahil nga it's either i-restrict or iban. So, parehas babagsak ang earnings.
Pero yung pagbagsak ng earnings, na-priced in na rin yun. Diyan, no? Ang tanong na lang is, by how much yung ibabagsak niya? Based sa terms and conditions. So far, hindi natin alam yun. At kung di mo alam, unload muna. So, saka ka na mag-risk kapag klaro na lahat. Okay? So, yun ang problem kay Plus. So, sa akin, para lang to sa active trader. Kung hindi ka active, kung busy ka, at long-term ka positioning, huwag mo na itong hawakan. Kung trader ka, scalper, well, the best to. Kasi, ang laki ng volatility. Kahit 15-minute pa natin yan, ang laki ng pwede mong range na pwedeng paglaruan. Okay? Ayan o. Kahit yung mga ganyan lang, di ba, 30%. Ito pa, 40. Okay? At ito rin, 40. So, nakalaro din tayo dito ng ilang play para sa scalping. No? Pero dahil tapos na at Monday na announcement ng Sona kung anong verdict dito, medyo sayang ang kinita, hindi na natin itinaya. Okay? So, kung scalper ka, day trader, goods to. Kung long-term, busy, position trader, no touch to. Okay? So, yun lang. Abangan nyo ang matapos yung kaguluhan like Sona and yung announcement ng BSE. At kung gusto nyo talaga ng plus, saka nyo hawakan. Pero again, ako is no touch na ako dito. Saka na lang pag klaro na lahat. Okay? So, yun lang. Thanks for watching. And feel free to share this video sa mga friends and groups nyo. No? Don't forget to like our videos and subscribe na rin sa ating YouTube channel.